College student si Joyce noon, paborito niya kumain ng batchoy sa kanto papasok na Major Escanio Street, kung saan doon siya umuupa ng kwarto. Pagkatapos ng klase, dumadaan muna siya sa batchuyan at naging kaibigan niya ang dalaga na may-ari nito. Isang araw, habang kumakain ng batchoy sa tapat ng bintana, hindi niya akalain na may nakatitig sa kanya sa labas ng bintana kung saan nakaupo ito sa kanyang motor. Dahil madilim na sa labas kaya hindi na maaninag ang lalaki na nakatitig kay Joyce. Lumapit kay Joyce ang may-ari na kaibigan nito. May kinakawayan siya sa labas ng bintana at pinapalapit niya ito. Mungad sa kanya ang mukha ng lalaki dahil naabot ito ng liwanag. Joyce, gusto ko niya raw makilala. Si Ryan. Ryan si Joyce. Sad nito. Hi. Ni Joyce habang nakangiti. Pagkatapos nun, hindi inaasahan ni Joyce na madalas na siyang dalawin ni Ryan sa kanyang inuupahan. Formal itong umakit na ligaw sa kanya at maayos din naman ang pakikiharap ni Joyce kay Ryan. Sa gabi-gabi nilang pag-uusap, nakilala niya si Ryan na isang civil engineering student sa Manila. Nagbabakasyon lang doon sa lolo't lola niya. Unti-unti nahulog ang loob ni Joyce kay Ryan at sinagot niya ito. Pero kailangan ng umuwi ni Ryan sa Manila para sa pag-aaral niya. Ilang buwan lang nakalipas, namatay ng lola ni Ryan pero hindi siya pumunta. Dahil long distance relationship, wala silang communication ni Ryan. Makalipas pa ang maraming buwan, dumating ang kuya ni Ryan, hinanap si Joyce. Nung nalaman niya kung saan nakatira si Joyce, pinuntahan niya kagad ito. Nung nagkausap na sila, kinento niya na nagtatampo si Ryan kay Joyce. Nung papaalis na raw si Ryan, dumaan pa ito sa inupahan ni Joyce. Ang sabi niya, nakatayo si Ryan sa tapat ng gate nang binagsakan siya ng pinto. Bumukas daw ito, saka bumagsak. Pasarado. Nanlumo si Joyce sa mga sinabi ng kuya ni Ryan. Wala akong alam. Hindi ko alam na bumalik pa si Ryan para magpaalam sa akin. Sagot ni Joyce. Huli na lang na-realize ni Joyce na yung aso pala doon ng caretaker. Pag lumalabas, bumubukas ang screen door at bumabagsak ito pabalik. Hindi na bumalik si Ryan kahit kailan. Lumipas ang maraming taon, nakalimutan na ni Joyce si Ryan. Nagkaroon na siya ng sariling pamilya at mga anak, hanggang sa nagkahiwalay na sila ng kanyang asawa. Si Joyce kasama ng pamangkin niya habang papasok ng eroplano, nagkukwentuhan sila. Auntie, sino nga yung lalaki na pumunta ng bahay para pasyalan ka? Maniligaw mo ba yan ang boyfriend mo na? Ang sabi ng pamangkin niya. Saglit tumahimik si Joyce at nang paisip ito, hindi niya maalala. Naka 4 wheels siya, auntie. Saka pogi. Dagdag ng pamangkin niya. Sa pagkakatanda ko, Ryan ang pangalan nun, auntie. Nagulat si Joyce dahil naalala pa ito ng pamangkin niya. Patango-tango si Joyce at nagsasang-ayon sa pamangkin niya. Matagal niya na nakalimutan si Ryan. Pero dahil sa binanggit ng pamangkin niya, nagkaroon siya ng curiosity para tingnan sa Facebook. Marami siyang kapangalan pero nakilala niya ang profile nito. Kahit nag-mature na ito katulad niya. At isa na itong honorable counselor.